Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. Tuloy pa rin ng Senate Flix at sa latest episode nito, bida ang nagpakilalang 18 ex-Marines pero sa series na ito ang mas tamang itawag sa kanila. 18 Maleta Boys o ex-bagmen. Matapos silang humarap sa Blue Ribbon hearing ni Senator Rodante Marcoleta noong isang linggo, hindi sila sumipot sa pagpupulong na ipinatawag naman ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo nitong Lunes. Nagpunta actually sa Senado ang 18 Maleta Boys, pero sa opisina ni Senador Robin Padilla sila dumiretso. Kasama nila ang kanilang abogado na si Levi Baligod at doon nagsagawa ng press conference. At sa latest twist ng kanilang amazing Maleta story, biglang kambyo ang mga Maleta Boys. Nagkamali lang daw ang dalawa sa kanila sa naunang paratang na nag-deliver sila ng maleta kay Senador Loren Legarda. Kaso, kung alam na pala nila ito noong Marso pa, bakit ngayon lang nila nilinaw? At bakit hindi nila ito binanggit noong kontrobersyal na pagdinig ng Cayetano Block sa pangunguna ni Senador Rodante Marcoleta noong June 4? Doon sa unang affidavit, si Loren Legarda binanggit na dinilibira ng dalawang maleta. Ngayon, hindi na po kasama si Loren Legarda. Saka yung coincidence po na nagkamali, tamang-tama nung kakampi na nila yung binabanggit na Senador, si Christian Samantala, nasa listahan pa rin si Senador Mark Villar. Sinasabi nila naghatid sila ng mga maleta sa Portofino South sa Las Piñas noong 2022. Inamin nga lang nila na hindi nila personal na nakita si Villar. Lunes pa rin nagsampa ng reklamo si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa mga miyembro ng grupo. Oral defamation sa ilalim ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Inakusahan kasi siya ng mga nagpakilalang testigo na tumanggap di umano ng mga maleta mula sa dating congressman na si Zaldico, isa sa mga mastermind di umano ng flood control scam. Mariing tinanggi ni Tulfo ang paratang. Sa ngayon, dumadami na ang mga personalidad na nagsampa ng mga reklamo laban sa mga miyembro ng grupong Maleta Boys. Kabilang dito sina dating Senador Antonio Trillanes IV, Congressman Zia Alonto Adyong, Congresswoman Leila de Lima, at Father Flavi Villanueva. Miyerkules, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may intelligence reports ang mga otoridad kaugnay sa isang posibleng security threat laban sa Senado. At ayon kay Gatchalian, posibleng may koneksyon ito sa grupong 18 Maleta Boys na lumutang kamakailan at nagbato ng mga aligasyon kaugnay sa flood control controversy. Dahil dito, nagpatupad ang Senado ng mas mahigpit na security measures. Babalik tayo dito sa Blue Ribbon meeting noong Lunes. Hindi na tinapos si Tulfo ang consultative meeting out of solidarity sa mga napinsala ng lindol noong Lunes ng umaga. Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes. Sumentro ang lindol sa lalim ng 33 kilometers at nasa layong 32 kilometers southwest ng bayan ng Maasim sa Sarangani Province. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 47 ang nasawi habang 688 naman ang injured. Mahigit sa 45,000 katao rin ang lumikas mula sa mga tahanan at pansamantalang nanuluyan sa mga evacuation centers. Pinakamalaki ang pinsala sa General Santos City, ang tunang capital ng Pilipinas. Sa assessment ng gobyerno, nasa 12,641 na kabahayan at 238 buildings at pasilidad ang nasira sa iba't ibang lalawigan kasama ang mga government offices. Tumama ang lindol sa mismong unang araw ng pasukan. Ayon sa Office of Civil Defense, kailangang inspeksyonin muna ang halos 6,000 paaralan bago payagang makabalik ang mga estudyante. Ayon naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang lindol ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench at siyang pinakamalakas na lindol sa Pilipinas mula pa noong 1976. Ito naman ang balitang yumanig sa mundo ng college basketball. Nalunod ang 2 basketballista ng Ateneo de Manila University sa isang di-umano'y team building event sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora, kinahapunan ng Lunes. Nasawi sina Rene Clert Baterbonia, bagong recruit mula sa Agusan del Sur at recent MVP ng palarong pambansa, at Divine Adili, isang foreign student mula sa Nigeria.
19 na taong gulang si Baterbonia at 21 years old naman si Adili. Ayon kay Aurora Provincial Police Director Colonel Percival Pineda, walang indikasyon ng foul play batay sa mga sinumpaang salaysay ng lifeguard at tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumabas sa post-mortem examination na ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia ay asphyxiation by drowning. Ayon pa sa pulisya, una nang nagsabi ang coaching staff ng Ateneo na huwag silang gambalain sa kanilang team building sa mismong baybayin at mga 300 meters di umano ang layo nito mula sa mismong resort. Ngunit nagbabala raw ang resort management na malakas ang alon sa lugar na iyon. Natagpuan ang mga katawan ni Baterbonia at Adili mga 30 hanggang 40 minutes matapos silang maiulat na nawawala pasado alas 3 na ng hapon. Inulan ng batikos ang Ateneo dahil sa naging tugon nito sa trahedya. Isa sa mga nadismaya ay ang Ateneo alumnus at crisis communications expert na si Alan Herman. It's not like Ateneo doesn't have the scale and resources to mobilize. They could have contacted the parents. They could have contacted the families. They could have arranged for that. Questions should have been answered. Asan po yun? Huwebes na nang i-anunsyo ng Ateneo de Manila University na pansamantalang nag-leave sina head coach Tab Baldwin at team manager Epok Kimpo. Sa sariling fact-finding inquiry ng Ateneo, lumitaw na nagsasagawa umano ang kupunan ng conditioning exercises sa mababaw na bahagi ng dagat nang biglang tamaan ng malalaking alon at malakas na rip current. Narito ang pahayag ni Ateneo President Father Roberto Yap. Marinding pinabulaanan ng Ateneo ang mga lumabas na espekulasyon na may ginamit na ankle weights sa aktibidad. Hindi naman kumbinsido ang pamilya ni Rene Baterbonia na buo ang kwento. Sa isang press conference, sinabi ng kanyang ina na si Robilyn Baterbonia na nais muna niyang malaman ang buong detalye ng nangyari bago niya tanggapin na simpleng aksidente lamang ang ikinamatay ng kanyang anak. Sa Nigeria naman, wala raw tigil ang pag-iyak ng ina ni Adili nang malaman ng sinapit ng anak na nagsikap lang na tumulong sa kanyang pamilya. Nananawagan naman ng Philippine Sports Commission na humarap si Coach Tab Baldwin upang magbigay linaw sa mga pangyayari. Sumakay na rin ang Department of Labor and Employment sa usapin at naglabas ng sabina para personal na humarap si Baldwin sa darating na June 15. Inilipad na patungong Davao City ang mga labi ni Baterbonia at dadalhin sa Talacogon, Agusan del Sur sa kanyang huling homecoming. Biyernes, nagsalita na sa wakas si Ateneo basketball coach Tab Baldwin at nagsorry sa mga pamilyang naiwan ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Pero di ko mabibig ni Baldwin sa mga detalye bago nangyari ang pagkalunod, partikular na sa kontrobersyal na military-style bootcamp para sa mga manlalaro niya. Dati nang naikwento ng ilang mga dating Ateneo Blue Eagles ang notorious na training camp kung saan may isang manlalaro na di umano ang montik ng malunod. Hindi rin malinaw sa pahayag ni Baldwin if he's taking full responsibility sa nangyari kina Baterbonia at Adili at kung magbibitaw siya bilang coach dahil sa nangyari. We did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. Samantala, may update na finally sa isa sa mga pinakakagimbal-gimbal na ehemplo ng pag-abuso ng ilang pulis noong drug war sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Martes na madaling araw, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasibak na Police Lieutenant Colonel na si Rafael Dumlao sa Quezon City. Si Dumlao ang dating mataas na opisyal ng Anti-Illegal Drugs Group ng Philippine National Police at isa sa mga pangunahing akusado sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si G. Ik-ju noong 2016. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, alas 5 ng umaga isinagawa ang operasyon sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City batay sa warrant of arrest na inilabas ng korte. Ayon sa DALG, nalaman ng mga investigador na pinanood ni Dumlao ang live stream ng kasal ng kanyang anak the previous week.
Ultimately, natunto ng pulisya ang kanyang lokasyon. May nakuhang laptop, cellphone at isang baril kay Dumlao. To recall, ang kaso ni G. Chu ay isa sa mga pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng Philippine National Police. Noong October 2016, dinukot ang South Korean businessman sa kanyang tahanan sa Angeles, Pampanga. May kunwa-kunwaring anti-drug operation, pero lumabas sa investigasyon na kidnapping for ransom pala ang tunay na motibo. Ikinagulat ng publiko ng mabunyag na pinatay pa pala si G. Chu sa loob mismo ng Camp Crame, sa parking area sa harap ng National Headquarters ng PNP. Sa panahong yon, si Ronald De La Rosa ang hepe ng pambansang pulisya. Ngayon siya ay isang senador at isang pugante dahil merong inalabas sa warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court. Noong 2023, pinawalang sala si Dumlao ng mababang hukuman, pero binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon noong 2024 at hinatulan siya ng reclusion perpetua. Ngunit noong Hunyo 2025, kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals at tuluyang ibinasura ang lahat ng apela ni Dumlao. Nitong Huwebes, ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga private prosecutors na tutulong sa pagbuo at pagpresenta ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Lead Prosecutor Jinky Luistro, voluntaryo at pro bono ang serbisyo ng mga abogado. Kabilang sa mga nagboluntaryo ay sina Lorna Capunan, isa sa mga pinakakilalang trial lawyer sa bansa. Kasama rin si Marforth Pua, dating Assistant Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos at Managing Partner ng Pekka Bar Law, at UP College of Law Senior Lecturer at Cebu-based lawyer Amando Virgil Ligutan. Ang mga private lawyers ay magsisilbing support team lamang at mananatiling nasa ilalim ng supervision ng House Prosecutors. Sa linggong ito, nakita natin kung gaano kahalaga ang katotohanan. Sa Senado, may mga testigong pabago-bago ang kwento at questionable ang kredibilidad. Sa kaso naman ni G. Chu, halos 10 taon ang hinintay bago mahuli ang isang dating pulis na nahatulan na ng korte. Mabagal man, ipinakita ng kasong ito na may mga pagkakataong naaabot pa rin ang kamay ng hustisya kahit mabagal ang mga matagal nang nagtatago. Sa Ateneo, 2 kabataang atleta ang nasawi at gaya ng panawagan ng kanilang mga pamilya, hindi sapat ang paliwanag o ang sorry. Kailangan ng buong katotohanan, pati na ang pananagutan. Dahil walang institusyon, gaano man ito kalaki o kaprestihiyoso, ang dapat makaiwas sa accountability. Sa Mindanao, isang lindol na nagpaalala na may mga pangyayari na hindi kayang kontrolin ng tao, pero ang paghahanda at mabilis sa pagtugon, kaya nating kontrolin. Ako po si Christian Esquera at laging tandaan, facts first.